Hello Kuwait and Philippines and hello world. Hi everyone, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome po sa aming live update po. Kasama po sa inyo ngayon si Miss Mumina po and excited po ako para po ipakilala sa inyo ang isa po sa aming proud graduate ng UK Diploma in Health and Social Care course. Let's give all a warm applause to our inspiring and hardworking graduate, Miss Junaima. Hello po ma'am, kumusta po kayo? First of all, ma'am, congratulations po on this amazing achievement po. So, ma'am, pwede niyo po ba ipakilala ang sarili niyo po? Hello everyone. Good afternoon Kuwait. Good evening Philippines. Ako po si Junaima Marit Macaludos. Kasalukuyang nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait, more or less 12 years. So, can you share with us kung ano po yung naging motivation niyo po para kunin po ang course na ito, ma'am? First of all, ang aking pamilya. At pagdating ng panahon ay magagamit ko ang kursong ito para sa aking pamilya at sa aking mga anak in the future. Inshallah. Paano naman po, ma'am, ang pagiging buhay bilang isang OFW? Para po sa akin, hindi madali ang pagiging isang OFW, lalo na dito sa gitnang silangan. Kung paano mo may mamanage yung time mo at saka yung oras ng pag-aaral. So, ano yung naging biggest challenge mo bago ka nag-aral sa ICSE? Ano yung parang naging dahilan o naging challenge para sa'yo bago ka mag-aral dito sa ICSE? Halimbawa, ano yung... Ang naging challenge ko po, kasi naisip ko na hindi sa habang panahon ay ganito na lang po yung trabaho ko, yung basta gusto ko ma-enhance din yung knowledge ko about sa mga ganitong bagay, lalo na sa pagiging isang caregiver na matagal ko na rin pangarap at dito sa Kuwait ko na ipagpatuloy. So, mabuti naman po at kayo po ay kapatid. So, paano mo nakilala si ICSE mo? Sa totoo lang po is sa hindi inasahang pangyayari. Dumaan ko siya sa newsfeed ko, matagal na. Tapos naisip ko na, baka ito na yung chance ko para maipagpatuloy ko yung mga naudlot kong pangarap noon dahil sa mga pagsubok sa buhay. Tapos, every time na mag-i-inquire ako, may mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Kaya umabot halos ng 1 taon at saka bago ako nakarating kung ano akong meron ngayon. Mabuti naman po at in the end of the day is naka-enroll kayo and finally nasa finish line. Yes po, ma'am. Ito po yung the right time para sa akin. Oo, kasi lahat naman ng bagay is may right time, di ba? Yes. So, bakit mo napili ang ICSE para sa health and social care training mo? Napili ko ang ICSE dahil ang kursong ito ay in demand sa buong mundo. Yes, tama po kayo dyan. So, ano naman po yung pinaka-helpful na natutunan mo sa course? Natutunan ko sa kursong ito ay ang kung paano maging magkuha ng BP, vital signs, at saka marami pang iba. Paano mo naman nagawang ipagsabay ang trabaho sa pag-aaral mo? Time management po. Yes, kasi po. Pag walang time management, talagang mahirap as in. And then, ang maganda kasi sa health and social care is flexible siya. Yes, flexible ang time at saka yung payment. Yes. So, may memorable experience ka ba sa ICSE na gusto mong i-share, ma'am? Yes, tulad ng kung paano ka makikihalubilo sa mga taong dito mo lang nakilala sa ICSE. And then, dito kasi, di ba, nagkakaroon ka din ng Oo, mga at saka bagong dito, kaibigan, marami kang makikilala, tapos daming course din dito na pwede mong pagpilian. At saka flexible din yung mga time. Yes po. So, pwede niyo po ba i-describe sa amin yung instruction niyo po, ma'am? Para naman sa aking instructor, si Sir Mark Jacos. Sir, thank you so much dahil hindi mo kami sinukuan at dyan ka palagi. Tapos napakabuti mong instructor. At sana hindi ka magbabago. At saka, ang galing-galing mong instructor. Mabait, understanding. Thank you so much, sir. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon.
Yes, thank you, Sir Mark. So, ano naman po yung advice niyo, ma'am, para sa mga aspiring caregivers? Para sa mga, ang may advice ko lang is patuloy lang tayo sa kung ano man yung mga inspirasyon natin. Andito lang ang ICSA na handang tumulong sa atin. Anytime, anywhere. Yes. So, i-recommend mo ba ang ICSA sa iba at bakit? Yes po, dahil ang ICSA ay may marami kang mapipilian. Yes, marami kang pagpipilian na schedule and mga courses din na ino-offer dito. Yes. So, ano ang mensahe mo sa kapwa mong student na patuloy sa pag-aaral ngayon? Ang maipapayo ko lang sa aking mga kapwa mag-aaral at sa mga darating pa na huwag kayong sumuko dahil darating din yung time na para talaga sa inyo. Gaya ko din noon, gusto ko nang sumuko. Pero dahil sa mga advice at inspirasyon sa buhay, andito na ako ngayon. Magtatapos na, inshallah. Yes, and congratulations. At sa tulong ng ICSA. Yes, and congratulations for that. So, may message ka ba para sa mga ICSA at sa future student nila? Para sa ICSA, thank you so much sa lahat ng bumubuo ng ICSA. Dahil andyan kayo palagi na handang tumulong sa mga gaya namin. Gustong marating kung ano man yung mga pangarap. Yes, and At sa mga gustong mag-enroll, punta lang kayo dito sa ICSA, 8th floor, Panasonic Tower, Malaya Building, Malaya, Kuwait City. yes, Para sa karagdagang information. And once again, congratulations, Ma'am Junaima. Thank Your you. journey is truly inspiring and we're so proud of what you've accomplished. Sa lahat ng mga nanonood, thank you for joining us today. We hope na ma-inspire din po kayo and motivate kayo ng istorya po ni Ms. Junaima po. So hanggang sa muli po, for more details po about our courses, you can message us on our WhatsApp number at +965 9930 or you can message me directly at +965 60767714 or visit kayo sa Kuwait City, Malaya Panasonic Tower, 8th floor. Once again, this is Ms. Mumina, ang nagsasabi. ICSA, our partner in success. Thank you, Ms. Junaima. Congratulations. Thank you.